Colleen's POV. Sino nagturo sa'yo na magnakaw? Galit kong saan habang si Toto naman umiiyak na sa harapan ko. Ate ko rin, huwag mo po muna ako sasaktan. Di ko naman po ginusto ang ganitong gawain. Napag-utusan lamang po ako. Mahabang paliwanag ni Toto kaya dahan-dahan kong binitawan ng braso niya at tinablot ang wallet ko. Huwag mo nang iyakan dyan. Baka mamaya mabigwasan pa kita. Sino nag-utos sa'yo? Hanggang ngayon mas naranumala ang galit ko. Ang ayoko sa lahat may mga inosenteng batang nadadamay. Di ba nila alam na maaaring masira na maagang kinabukasan ng mga bata katulad ni Toto? Sino sabi nag-utos sa'yo ng gantong bagay? Di ko na muling napigilan ang sarili kong sumigaw dahil sa galit na nararamdaman ko. Pagharap ko, nasa harapan ko na si Gabriel na hinahapo at napansin kong nawala ang pinamili kong pagkain sa 7-Eleven. Nasaan ang mga pagkain binili ko? At saka bakit sumunod ka pa dito? Malamig kong salat tuloy-tuloy lumabas sa eskinita. Ramdam ko ang panginig ni Toto dahil sa higpit ng hawak ko dito. Toto, isang tanong ko pat di ka talaga sumagot, malilintikan ka sa akin. Sinasabi ko sa'yo. Pagbabanta ko, tumigil kami sa paglalakad. Katabi ko na si Gabriel na ngayon pinipigilan ako pero hindi ko siya pinansin. Matiim kong tinitigan si Toto na nagsasalita ngayon. Si tatay po nag-utos sa akin na magnakaw ako. Hindi ko na agad pinatapos ang sinasabi ng bata at dali-daling tumalikod. Narinig ko pang sumigaw ang dalawa kong kasama at balak akong pigilan. Napangisi ako na makita ko ang tatay ni Toto na ngayon napapakasasa sa alak. Pagkalapit ko, hinawakan ko sa balikat. Kaya natigil siya at ang ilan niyang kasamahan na nagiinom napatingin sa akin. O Colleen, napadaan ka yata dito. Ito alak, mukha yatang bad trip ka. Malay mo mabawasan ng alak na yan ang init ng ulo mo. Nangingiting saan niya, sabay bigay sa akin isang baso ng alak. Saglit ko lang tong tinapunan ng tingin at gigil na tiningnan siya. Nakita ko ang pagtataka sa mukha nito dahil sa bigay na tingin ang ginagawa ko sa kanya ngayon. Iba ang gusto kong tikman ngayon. Alam mo kung ano? Ito! Malamig kong saad at binigyan ng isang suntok. Dahil sa ginawa ko'y natumba siya, nahulog ang ilang bote ng alak at baso. Nagsitayuan ang kasamahan niya at lumayo sa akin. Ang ilang napapadaan na patigil at napasinghap sa nasaksihan. Ni isa sa kanila walang gustong umawat o tumulong man lamang. Habang ako'y dali-dali siyang nalapitan at tinawakan sa t-shirt niya at pinatayo. Kitang-kita ko tuloy ang may dugong labi niya dahil sa suntok na ginawa ko. Tarantado ka? Ikaw ang nagturo sa anak mo mag-iisang magnanakaw sa murang edad? Biruin mo 7 taon pa lang ang anak mo pero ibang gawain ang tinuturo mo sa kanya. Nag-iisip ka ba o nagtatanga-tangahan? Anong klaseng tatay ka? Gigil kong sigaw habang hawak pa rin ang t-shirt niya. Mas lalo nag-init ang ulo ko nang tumaway ito at gumisi. Binigyan niya pa ako ng malingising demonyo bago sumagot. Aba, walang kwentang bata na nga tas di pa makakatulong sa akin? Eh di sana kung di rin siya makakatulong, pinatay ko na yan. Galit niyang sigaw at nagulat ako sa sunod niyang ginawa sa akin. Di ko na malayan may hawak pala siya ng isang bote ng alak at malakas itong inihampas sa ulo ko. Kaya nabitawan ko siya sabay hawak sa ulo ko na ngayon may dugo dahil sa ginawa niya. Narinig ko pang iyak ni Toto at ang sigaw ni Gabriel na ngayon kakarating lamang. Ate Colleen! Di ko sila tinapunan ng tingin at mabilis sumugod sa lalaking nakangisi ngayon sa harap ko. Mas lalo niya lang dinadagdagan ng galit ko sa kanya. Dahil sa pagtawa niya agad ko siyang naitula kaya't sabay kaming bumulagta sa sahig na dalawa at sunod-sunod ko siyang pinaulanan ng suntok. Habang binibigyan ko siya ng suntok, muling bumalik sa alaala ko ang isang nakaraang pilit ko pa rin kinakalimutan. Papa, ayoko po ng pinapagawa ninyo. Masama po yan at saka bata pa po ako. Dahilan ko habang humahagulgol. Nakita ko namang nagdilim ang mukha ni Papa at marasa kong binalibag sa malamig na sahig. Napahagat labi ako dahil sa itsura ni Papa ngayon. Akala mo papatay siya ng tao ngayon dahil sa kanyang narinig? Mas lalo kong humagulgol ng mariin. Ako hinawakan niya sa panga. Colleen, idadaan mo lang tong marijuana sa kapitbahay nating polis. Kapag may ibang taong nakakita sa'yo, idahilan mong halaman to. Ganun lang kasimpleng bata ka. Bakit di mo magawang pinag-uutos ko sa'yo? Bobo ka ba, ha? Malakas siyang sigaw sa mukha ko sabay sampal sa akin ng malakas. At do'y mas lalo ko nanginig sa takot. Ayoko sumunod sa kanya. 10 taon pa lang ako pero bakit ganun trabaho nang gusto niyang ipagawa sa akin? Hindi alam ng tatay ko na mapapahamak siya at makukulong dahil sa pagbebenta ng mga pinagbabawal na gamot. Mas nalala ang mangyayari sa kanya dahil tumatakbo pa siyang kapitan sa barangay. Ano, Colleen? Gagawin mo ba ang pinag-uutos ko sa'yo? Kasi kung hindi mo kaya, may pagkakalagyan ka sa akin ngayon. Pagbabanta niya.
Kaya kahit takot at nanginginig, marahas naman akong umiling. Dahil doon tuloy na naubos ang pasensya ni Papa at malakas na napamura sa harapan ko. Walang kwenta! Sabay sipa sa Cecilia at muling dumikwatro sa harapan ko. Napatunga nga na lang ako sa isang bagay na hawak na ngayon. Papa, ibaba niyo po yung baril na hawak mo po. Papa, pakiusap po. Wag lamang po na pagbibigay ng liwanang iutos niyo po sa akin. Wag lang po yun, Papa, nakikiusap po ako. Nakaluhod ko pang pagmamakaawa, pero tinawanan niya lang ako at malamig na tumitig sa akin. Tila yata wala siyang pakialam kung anong gusto niyang gawin sa akin. Mas lalo pa ako nagmakaawa nang tutukan niya ako ng baril at nakatitig lang sa akin na akala mo desidido ng wakasan ang buhay ko. Papa, nakikiusap po ako. Wag po. Wala ka rin namang ambag sa buhay ko. Wala ka rin namang kwenta. Patayin na lang kaya kita. Mas maganda pa siguro yun, Colleen. Napabalik ako sa kasalukuyan nang maramdamang umangat ako sa ere at may bumuhat sa akin. Nilayo ako kay Lito na ngay duguan ng muka. Gago ka? Idadami mo pa ang bata sa kasamaan mo? Hindi ko alam kung anong klaseng ama ka. Dapat di ka tinatawag na ama dahil mas masahol ka pa sa demonyo. Pagwawala ko habang yakap-yakap ako ni Gabriel na ngay hinahaplos ang likod ko. Habang si Toto naman nakayakap sa akin at umiiyak ng malakas. Ate Colleen, tama na po. Masasaktan ka lang po ni Papa. Ayoko po madami pa po kayo sa akin. Pagmamakaawa niya kaya napatingin ako sa kanya. Toto, deserve ng tatay mo yung mga suntok ko. Tatay siya, dapat siya nagtatrabaho na maganda. Hindi yung ikaw pa na 7 anyos pa lang pero ganun bagay ng pinapagawa sa'yo. Ano ba yung tatay mo? Tanga? Colleen, tama na. Uuwi na tayo. Tingnan mo nga yung sugat sa ulo mo. Saka mo na kausapin ng tatay ni Toto kapag kalmado na kayong dalawa. Hindi yung ganitong mas paiiranin nyo pang init ng mga ulo ninyo at mapupunta pa sa hindi magandang bagay. Mahinahong saan naman ni Gabriel. Tuluyan kaming hinigit ni Toto papalayo sa lugar na yon. Habang papalayo kaming tatlo, tinitingnan na naman ako ng mga taong nadaraanan ko. Ang iba sa kanila hindi ko pa nagugustuhan ang kanilang sinasabi. Tingnan mo tong batang to. 20 anyos na wala pa rin napapatunayan sa buhay. Kaya siguro iniwan ng pamilya. Oo nga. Ayan, may sugat na naman. Ibig sabihin nakipag-away na naman yung batang yan. Sa bagay, araw-araw naman nagiging patapon ang buhay ng batang yan. Kaya di na talaga ako magugulat kung ba't talaga iniwan niya ng pamilya. Kaya tumigil ako sa paglalakad. Malamig na tumingin sa kanila. Dahan-dahan ako lumapit habang sila'y napapalayo ng papalayo. Napangisi pa ako dahil sa pinapakita nilang kilos sa akin. Ang tatapang pag-usapan ng buhay ng iba. Pero kapag sila na ang pag-uusapan, galit na galit pa. Mga pabiktima pa. Kaya siguro hindi umuunod ang Pilipinas dahil sa mga kagaya nila na hindi maganda ang pag-iisip sa kapwa. Tigilan niyo ako. Oras na malaman ko sekreto ninyong dalawa, kayo ang isusunod ko. Abang ambag na lang naman dito sa lipunan natin mga walang kwenta ninyong mga istorya. Nakangisi kong saad at tinalikuran sila. Ang dalawa namang sina Gabriel at Toto na magkahawak ang kamay, nakabukas pa ang bibig na tila gulat na gulat sa nasaksihan. Kaya't napaisik na lang ako at inaya na silang umuwi. Malakas ako napabura dahil sa biglaang pagdiin ni Gabriel sa sugat ko sa ulo. Matalim ko siyang tinignan bago magsalita. Dahan-dahan naman. Ilipat ko kaya itong sugat sa'yo tas diinan ko rin. Gusto mo? Willing ako para maramdaman mong sakit. Kaya't natawa siya at binaba ang kamay na may hawak na bulak na may alkohol. Tapos na rin yung benda ng ulo ko kaya't napasanda naman ako sa upuan at malakas na bumuntong hininga. Napatin ako kay Toto na ngayon malalim na ang tulog at baka sa mukha ng batang kapaguran kaya't napailing na lamang ako. Nakakaawang bata. Imbes kaginhawaan ang binibigay sa kanya ng ama, impyerno ang ibinibigay dito. Bakit kanina? Sobrang galit pa sa tatay ng bata. Napabaling ako kay Gabriel na ngayon nakatitig na sa akin. Hinihintay ang sagot ko. Sinong matutuwa kung maririnig mong isang magulang na walang kwentang anak nila at dapat ay mamatay na lang? Sinong matutuwa kung sa murang edad pa lang kasamaan ng tinuturo sa bata imbes kabutihan? Tumigil ako saglit at maring tumitig sa mata ni Gabriel na ngayon walang imik at taimtim na nakikinig. Sinong matutuwa sa isang magulang nang tinuturo sa anak hindi magandang gawain sa lipunan? Sinong matutuwa, Gabriel? Dahil sa naging sunod-sunod kong tanong, natulala lamang siya. Habang ako'y nakadikwatro, tinihintay ang magiging tugon niya. Nabasag na lang ang katahimikan sa aming dalawa nang tumulog ang cellphone ni Gabriel na ngayon nakalapag sa lamesa ko. Nang makita namin kung sinong tumatawag, lihim ako napangisi. Habang si Gabriel na may dali-daling sinunod ang tawag ng mama niya.
habang tinitingnan ang reaksyon ko. Kaya ang ginawa ko, tinaasan lang siya ng kilay dahil hindi ako interesado sa pag-uusap nilang mag-ina. Sige po ma, pauwi na rin po ako. Opo, mag-iingat po ako. Sige po ma, matulog na po kayo. Yun na lang ang huli kong narinig bago ni Gabriel pinatay ang tawag at napatingin sa akin. Kaya tumayo ako sabay bukas ng pinto. Nilahad ko pa ang kamay ko na akala mo atat na atat akong paalisin siya. Pinapauwi ka na nga, diba? Siya uwi na. Galit na yata ang mama mo. At saka, salamat sa paggagamot mo sa akin. Saka na lang ako babawi sa'yo. Saad ko kaya wala na si Gabriel nagawa at iiling-iling nang lumabas. Bago pa siya tuluyang umalis, sumarap muna siya sa akin at nagpaalam na. Kaya nang mawala na siya sa paningin ko'y tuluyan ko nang isinara ang pinto. Pagkaupo ko'y saka ko lang naramdaman ang matinding kirot at sugat sa ulo ko. Kaya't napasandal ako sa upo ang kahoy at napahawak sa sugat ko. Di pa nakakalipas ang 5 minuto, muli na namang may kumatok sa pinto. Kaya nakasimangot ako nagpunta rito at inihanda ko na sana sarili ko dahil di pa pala nakakauwi si Gabriel. Pero nang buksan ko ang pinto, natulas na lang ako sa kinatatayuan ko na makita ko kung sinong taong nasa harapan ko ngayon. Si Jimmy Maceda, ang ama ko. Kamusta, Colleen? Nagulat ka ba nagkita tayo muling dalawa? Nakangisi niyang saad habang ako naman nakatayo sa harapan niya at blankong tumitig sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Malamig at walang galang na saad ko. Kaya natawa siya at tumingin sa 3 bodyguard na nasa likuran niya na may bit-bit na mga plastic bag. At do'y napangisi ako na malaman ko kung anong laman ng mga to. Mga pagkaing pinamili niya at alam ko na kung ba't merong ganito dahil may gagawin na naman siyang kailangan kong sundin. Hindi mo man lang ba papapasukin ng ama mo? Gusto kong masuka dahil sa pagdidiinan niyang ama. Gusto ko siyang paalisin at wag nang pumunta rito pero kailangan ko makipagplastikan sa kanya dahil kailangan. Wala akong ama at kahit kailan hindi kita kilala ng ama. Gusto ko sanang sabihin sa kanya ng harapan pero pinigilan ko dahil baka may di mangyari maganda at may bata pa akong kasama. Kaya nilawagan ko ang pagkakabukas ng pinto at peking umiti sa kanya. Nilahad ko pa ang kamay ko na akala mo isang kagalang-galang na tao. Pero sa totoo hindi naman. Pasok ko kayo. Nakakaya naman kung bigla na lang kayong kagatin ng mga lamok dyan. Sarkasiko kong salat na hagip ng mata kong pagtalimantingin niya sa akin. Nanginisiyan ko lang. Sige lang, mainis ka lang, Jimmy Maceda. Kapag di ako makapagtimpi sa'yo, gagawin ko na mismong plano ko na matagal ko nang gustong gawin sa'yo. Nang tuluyan siyang pumasok, nilibot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng apartment ko. Kala ko uupo lang siya pero humarap siya sa akin. Nakita ko pang tumitig siya sa bata na natutulog ngayon sa sofa. Di ko naman nakakalaing nag-ampon ka para na isang bata. Bakit di mo na lang kunin ng mga batang wala nang magulang? Total ganun ka naman, di ba Colleen? Nanguuyam niyang tanong kaya't saglit ko siyang sinamaan ng tingin. Pilit ko rin pinapakalmang sarili ko dahil biglang nag-init ang ulo ko sa narinig. Bakit di mo gawin? Di ba tinuring kang ama ng mga batang walang magulang dahil kinupkup po rin sila? Tumigil ako saglit at nagkunwaring nag-iisip. Peke akong tumawa sabay palakpak. Ayun! Nasa na nga para yung mga batang kinupkup mo? Pinag-aaral mo ba sila? Ginawa mo rin sila mga sindikato katulad mo? At doon sa naman ang naiwan ng imik. Nakita ko ang pagdilim ng mukha niya dahil sa sinabi ko. Gusto kong pumalakpak sa saya dahil natamaan ng isang Jimmy Maceda sa sinabi ko. Pa, ayos ka lang ba? Tila yata hindi mo na gusto ng sinabi ko, pasensya ka na. Kilala mo naman ako, diba? Minsan nagsasabi ng totoo. Paliwanag ko at malakas na napatawa. Narinig ko pang nakisabay siya sa pagtawa ko, pero ramdam na ramdam ko ang tensyon sa aming dalawa. Nakita ko umupo siya sa sofa, sumandal na akala mo siya isang hari na kagalang-galang at kailangang respetuhin. Pero kung akong tatanungin, hindi ko gagalangan at re-respetuhin ang isang taong katulad niya. Matapos yung gawin ng mga bagay na yan sa nakaraan, hindi na siya makakatanggap ng paggalang mula sa akin. Total nandito ka na rin naman, anong gusto mong sabihin sa akin ngayon? Kasi wala yung mga dala mo sa akin ngayon kung wala kang importante sasabihin. Matalino ka talaga, Colleen. Malamang may utak ako, kaya nakakapag-isip ako. Pabalang kong sagot at narinig ko naman. Tumawa ng mahinang isa sa mga bodyguard niya kaya bigla tong sinaway ni Jimmy Maceda. Manahimik ka. O baka gusto mong bumuo ng isang bala dyan sa bungo mo. Mamili ka. Pagbabanta niya kahit nawala ng kulay ang mukha ng bodyguard niya at napayo ko. Sorry po boss. Kaya't napailing ako at sumandal na lamang sa nakasaradong pintuan ko. Inintay ko na lang ang paliwanag ng taong nasa harapan ko kung bakit siya naandito. Iniimbitahan kita para sa...
Kung imbitan mo ko kung paano mangurakot at yumaman, gamit ang droga hindi na ako pupunta. Matapang kong sad kaya tumayo siya ng marahas at nilapitan ako. Kitang-kita ko tuloy ngayon ang mga ugat niya sa leeg dahil bumabakat ang mga to dahil sa galit na sinabi ko. Hinawakan niya ako na mahigpit sa panga, pero mas lalo kong pinatapang ang mukha ko at ngumisi para ipakita sa kanya na hindi ako natatakot sa gagawin niya sa akin. Kapag hindi mo tinahimik ang bunganga mo, idadami mo tong batang kasama mo ngayon. Banta niya at nakita ko, tinutukan na isa sa mga bodyguard ng badal si Toto na ngayon mahimbing pa rin ang tulog. Dahil sa ginawa niyang yon, di ko na napigilan pa ang sarili ko na malakas siyang tinulak at minura. Demonyo ka talaga. Pati batang inosente idadami mo sa away nating dalawa. Ganyan ka na ba kawalang puso, Jimmy Maceda? Gigil kong tanong at mahigpit siyang hinawakan sa kwelyo. Hindi ko inintindi ang mga baril na ngayon nakatutok sa akin dahil sa biglaan kong pagtulak sa taong nasa harapan ko ngayon. Nanlilisik ang mga mata kong nakatingin sa kanya habang siya na may nasisiyahan sa nakikita niya ngayon. Ilang beses pa bang pagbabanta ang gusto kong gawin sa'yo, Colleen? Para manahimik at magtino ka lang. Ilang beses bang mga taong gusto mong mawala sa buhay mo para lang patahimikan ang buhay ko ang buhay mo, Colleen? Ilang beses? Natatawa niyang saad kaya't mas lalo kong hinigpitan ng pagkakahawak sa kwelo niya. Dahil sa sobrang galit ko sa kanya, hindi ko na namalayan. May tumutulo na palang duha sa mga mata ko. Pilit kong binuka ang bibig ko kahit nanginginig to. Darating ang araw na ikaw naman ang magmamakaawa sa akin, Jimmy Maceda. Darating ang araw na malalaman ng lahat kung anong totoo mong kulay. Darating ang araw kung sino nga ba si Jimmy Maceda. Bawat salitang sinasambit ko may diin para ramdam niyang totoo ang sinasabi ko. Dahil doon naramdaman ko na lang dumapo ang kamay niya sa pisngi ko. Napabaling ako sa kaliwa dahil sa sampal na ginawa niya. Pinunasan kong dugong tumulo dahil pumutok ang labi ko sa lakas ng pagkakasampal niya. Susugod sana ako nang tutukan niya ako ng baril. Sa puntong yon, malakas na bumukas ang pinto at narinig ko ang mapanganib na boses si JC. Naramdaman ko na lang niyakap niya ako, tinago sa likuran niya. Bakit ka nandito? Anong ginawa mo kay Colleen? Balak mo bang patayin pa? Galit na tanong na JC kaya tumawang taong kaharap namin ngayon at muling bumalik sa pagkakaupo. Gusto ko siyang sugurin at iparamdam sa kanya kung gaano ako kagalit sa isang katulad niya. Pero bigla itong pinutol ni JC na ngay todong pagpaprotekta sa akin. Nagbiroan lang kami ng kapatid mo, JC. Masyado ka namang seryoso. Pagsisinungaling niya kaya't nagsalita na ako dahil di na ako nakatiis. Gago ka talaga. Ano naglalaro? Pinagbantaan mo ko at saka hindi kami magkapatid ni JC. Huwag mo akong gaguhin dahil mas gago ko sa'yo, Jimmy Maceda. Nang gagaraiti kong saad kaya't tumawa ng malakas si Jimmy. Umalis ka na muna pa. Magpalamig muna kayo ng ulo ni Colleen. Mag-usap na lang kayo ng mahinahon para sa sunod. Maayos na, hindi yung ganito. Tumayo siya at nakangiting naglakad papalabas. Pero bago pa siya tuluyang umalis, nagsambit siya ng salitang mas nagpainit sa ulo ko. Inaasahan ko kayong dalawa bukas sa party ko bilang pagtakpo ko ng pagiging mayor. Kailangan makita ko kayo doon. Kasi kung hindi magandang mangyayari sa inyo, hindi nyo magugustuhan. Yun ang huli niyang pagbabanta at tuluyan siyang nawala sa paningin naming dalawa ni JC. Malakas akong kumawala sa pagkakahawak ni JC. Marahas na umupo sa sofa. Sisiguraduhin kong makakabawi ako dyan kay Jimmy Maceda. Sisiguraduhin kong darating ang araw na siya naman na magmamakaawa sa akin. Mahina ngunit maring saad ko kaya tababi sa akin si JC at tumawak sa kamay ko.